Ah, fake news kaya yan? O, eto sabi ni Harry Roque. O mga bossing, pakinggan ninyo ha, yung sinasabi ni Harry Roque tungkol dyan ha. O, eto, pasok. Magandang gabi, Pilipinas. Opo, nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic. Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakakulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. So kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Now, Mabigat yun ha. Nakausap mismo ni Harry Roque si Zaldico. Putang ina niyan. Oh. Pero sana Harry Roque, pakita ka rin ng ebidensya. Kahit yung, saan kayo nag-usap? O kahit itago mo lang yung number, o ito yung cellphone ko, tumawag siya gantong oras. O tinawagan ko siya gantong oras. O kaya, at least man lang para meron ding ebidensya. Pero kiniklaim ni Harry Roque na nakausap niya si Zaldico. Si Zaldico mismo ang nagsabi na okay siya, hindi siya nakulong. Yes, nagkaroon ng immigration issues, pero hindi siya na hold ng ng mga pulis, hindi siya nakulong. Oh, so fake news talaga si Bongbong kung totoo tong sinasabi ni Harry Roque. Kung hindi naman totoo yung sinasabi ni Harry Roque, baka multo'y kausap niya. Oh, pero ako ha, mas maniniwala ako kay Harry Roque, nasa Europe siya. O mas maniniwala ako na alam nito yung sistema. Si Bongbong kasi nandito naman, wala namang alam niya. Wala nang alam yan sa mga nangyayaring problema ng Pilipinas. Diyan pa kaya sa kinaroroonan ni Zaldico. Oh, so ano ang pakay ni Bongbong para magpakalat ng maling balita? Ano naman ang mahihita nito ni Harry Roque kung sabihin niya na hindi totoo yung sinasabi ni Pangulong Marcos? O pero sinasabi niya na fake news si Bongbong dahil nag-usap sila mismo ni Zaldico kaya confirmed sabi niya na talagang hindi nakakulong si Zaldico. Fake news peddler talaga si Bongbong. Uy, Bongbong, delikado ka ha. Kaya hindi siguro nag-press con si Auntie Claire ha. Kaya siguro hindi sumasagot ang Malacanang kasi putyang ina, panibagong katarantaduhan nyo na naman ito ha. Ayusin nyo. Ano pa sabi ni Harry Roque? pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa. No? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor na I was unfit to fly. Tinanong ako ng piloto ng aeroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko hindi dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po'y pinababa sa aeroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal. Dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. At kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka pa lang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinetain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So para po yung nangyari sa akin, na habang nag-aantay ng piskal, ang desisyon ko ako ay sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-pareho nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal, at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico. No? Yung sa akin nga mas matindi, dahil ang sabi ng immigration authorities, di daw ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng aeroplano. Kaya lang, tinanong ako ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan. Hindi ko suportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking basihan kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na galing mismo kay Zaldico at yung aking personal na karanasan at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Bruno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan nakadetain na si Zaldico. At lumabas nga. O kasi ganito, simple lang naman kasi talaga yan. Sa totoo lang, kaming mga vloggers, malawak ang network namin in terms of followings. Hindi lang kami dito sa Pilipinas may nagfa-follow sa amin. Majority na ang nagfa-follow sa amin nasa iba-ibang mga bansa. So sigurado, itong si Maharlika Banateros, merong follower yan dyan sa Europe. Or dyan, hindi man dyan mismo sa Prague. Pero dyan sa Czech Republic, sigurado meron. Hanggang Russia, hanggang Africa, merong. Hanggang Iran, sumasabog na Iran. May mga nagme-message pa sa amin ng mga taga-Iran eh. So, ganun kalawak ang reach ng mga vloggers. And sigurado na kapag issue ito, yung mga Pilipino, dahil nga malaking issue ito, sila mismo yung nagsasaliksik. Oy, nasa Prague ako. Saan kaya pwedeng makulong yan? O, punta ako dito, punta ako immigration. O, ganun ng mga Pilipino, mga chismoso tayo eh. So, ayan, na-trace nila. O ngayon, mismong si Zaldico ang nakausap ni Harry Roque. Sinabi daw mismo ni Zaldico na hindi totoo yun. O,
Tapos, sabi ni Harry Roque, personal experience ko, ganito kasi ang sistema dito sa Europe. Hindi basta-basta ang may impose ng Pilipinas yung gusto nilang mangyari because meron sariling law ang mga bansa dito sa Europe at yun yung masusunod, hindi yung batas mo at hindi ikaw. Unless itong tao na ito ay mass murderer, may kaso ng human rights sa ICC, hindi nila ito babasyuhin. Kung immigration issues lang, yung corruption naman itong tao na to, dyan sa inyo, hindi naman dito, tapos wala pa naman siyang Interpol Red Notice. So, wala kaming reason para i-hold siya. May punto rito si Harry Roque. Si Bongbong kasi tanga eh. Si Bongbong kasi, wala mang aral yan. Bobo yan eh. O kaya hindi niya maipaliwanag, basta naglabas na lang siya ng balita. Hindi ko alam kung kanino galing yung balita, baka kay Manang Bola yun. O kaya kay Kuya Boji, baka nanonood na naman ng batibot yung tarantado na yan. Kaya siguro kung ano-ano na naman naisip niya, sabi nga, addict daw yan, sabi ni Aimee. So baka mamaya, high lang yan. Kaya naisip niya o narinig niya, nakikipag-usap nga sa multo yan eh. Baka mamaya kung ano-anong mga hallucination na naman yan, kaya ito ngayon. So dito kay Harry Roque, meron siyang personal experience, may alam siya sa batas diyan, nandiyan siya matagal na, at the same time, nakausap niya mismo yung principal, which is yung subject, si Zaldico. Pero ang galing mo ikaw nakakausap mo si Zaldico Pero yung mga congressman dito sa Pilipinas, senador, hindi nakakausap si Zaldico O pa-share naman yung number niya, tatawagan ko lang Harry Roque. Para mamura ko lang, hello? Si Zaldico ba to? Putang ina mo, magnanakaw. Maganong ko man lang sanang hayop na yan. Kanino kayo maniniwala ngayon? Kay Harry Roque na nasa Europe na nagtatago rin o kay Bongbong Marcos na fake news peddler? Kung parehas mo ang fake news peddler tong dalawang to, nasunog naman na din ito si Harry Roque sa lahat ng mga pinagsasasabi niya. Si Bongbong lagi rin naman nasusunog. So kanino kayo maniniwala sa dalawang to? Na merong pagtatanong na nangyari pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na aresto, hindi siya na-detain, hindi siya under custody, well, hindi ko po alam. Saan naman lang inalam mo, nakausap mo na eh. Ikaw naman, hindi mo pa kinumpleto naman yung kwento. Magdududa ako kung nakausap mo ba talaga. Kasi syempre kung nakausap mo yan, tumawag sa iya o tumawag ka. Nakakulong ka ba? Hindi. Ba't ano ba nangyari? Syempre pagkukwentuhan nyo eh. Pwede mong sabihin na tinanong ko sa kanya kung ano yung actual na nangyari. Hindi niya binigay sa akin yung detalye. Pero yung sasabihin mo na hindi ko alam kung ano ang rason, bakit hindi siya kinulong. Paano, pwede ba yun? Hello, Harry Roque. Nga pala, hindi totoo na nakulong ako pakisabi na lang, bye-bye, ganun. Buti sana kung ganun yung usapan nyo. Siyempre, pag nag-usap kayo ng ganun, marami ka na rin itatanong sa kanya. Ikaw bilang abogado, alam mo din yan. Tatanungin mo siya, paano ba nangyari? Pag huli sa'yo, wala kang dokumento, hindi mo dala passport mo, ano ba nangyari rito? Sinabi ni Zaldico na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Secret yun. Di yun sana sinabi mo. Tinanong ko siya tungkol sa kung papaano, ano naging nangyari, proseso, anong nangyari sa kanya, ba't hindi siya kinanong. Sabi niya, secret daw eh. Pero yung sasabihin mo na, hindi ko alam. Ibig sabihin, hindi mo tinanong. Medyo rin. Sabi ko nga sa inyo, dito doon lang tayo sa tama Kukwestiyonin din natin yung kredibilidad nitong testimonya. Yung kredibilidad nitong sinasabi ni Harry Roque according sa kwento niya. Kasi kay Bongbong, wala na talagang kredibilidad yan eh. Pero bago ako maniwala kay Harry Roque, medyo may mga konting tanong din ako. Hindi naman ako basta-basta maniniwala lang. Kayo nang bahala, mga nanonood, kung sino nagsasabi ng totoo sa tingin niyo, si Harry Roque o si Bongbong. Pero sa dami ng kasinungalingan, palagay ko mas marami si Bongbong. So, ako mas naniniwala ako kay Harry Roque. Pero meron akong reservations. Meron akong mga katanungan pang dapat naklaruhin. Aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite pabalik ng Pilipinas ang hindi tapos sa proseso ko. Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero, nanggaling na po sa Czech police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Akala ko ba kay Zaldico galing? Bakit sa Czech police? Sabi mo dito, Czech police. Tapos sabi mo naman kanina kay Zaldico, nakausap mo. Ano ba talaga, Harry? Nanggaling sa Czech police o nanggaling kay Zaldico? Ang gulo-gulo. Ayusin nyo naman para alam namin kung anong paniniwalaan namin. Opo, sa tingin niyo po, paano kaya ito nalaman yung information na yon na nasita siguro yung tamang term itong si dating Congressman Zaldico dito sa gobyerno natin sa Pilipinas, particularly kay President Bongbong Marcos? Well, may mga nakalat na impormasyon naman ng isang mainstream media na di umano ay nagbabakasyon kasama kanyang pamilya. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung nakakalap ng ganyang impormasyon ng isang mamamahayag, siguro naman ang gobyerno na meron silang bilyong-bilyong intelligence funds ay makakakuha rin ng ganyang impormasyon. Ang nakapagtataka lang at ang tingin ko it was intentional kung bakit nagpakalat ng ganyang fake news ang presidente mismo pa. Si Ante Claire naman, alam natin talaga nagkakalat yan ng fake news. Bakit hindi nalang binayaan kay Ante Claire? Nung una, akala ko atat na atat lang talaga si Bongbong Marcos dahil talagang si Zaldico lang ang nagsasabi na siya talaga ang mastermind. Yung mga po pwedeng magbigay ng koroborasyon, yung 18 Marines nagsalita na, yung Amina hindi nagsasalita,
yung maglolong Bersamin hindi nagsasalita, ang Tambaluslos hindi pa nagsasalita, no? So ang buong akala ko, atat lang talaga siya mahawakan itong si Zaldi, siguro para pabaliktarin o di naman kaya para gugurin. Pero ngayon, meron kasi mas malaking balita na hindi pala sinisiwalat sa atin, no? At ito yung pamimigay na naman ng ating presidente ng 4,000 acres, mahigit kumulang 1,400 hectares para gamitin ng mga Amerikano bilang isang special economic zone. Ang nakapagtataka, bakit 2 taon lamang? At saka bakit yung mga magtatrabaho ron mga Amerikano ang mayroong diplomatic immunity? Ngayon, alam naman natin merong gera nangyayari, no? So ang binigay na dahilan kung bakit magtatayo sila ng special economic zone para daw mabawasan ang dependence ng Amerika sa mga semiconductor factories, no, na alam natin nasa Taiwan yan, no. Yan yung mga gumagawa ng mga microchips para sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na panggera. Anyways, this is a different story. Marami na namang mga issues kasi na kailangan pagtakpan. Katulad yan, yung issue sa 4,000 hectares daw na, tama ba? Acres? Na parang ibinigay natin sa Amerika ng meron daw di umanong deal, ex-deal na naman si Bongbong. So ewan ko, baka ito na naman yung isa sa mga pinagtatakpan nila. But I'm sure, isa sa dalawang to nagsasabi ng totoo, sigurado ko hindi si Bongbong yun. Oo, so kung si Harry Roque nagsasabi ng totoo,